Ang amang Diyos ng bagong lalamang mundo ay malulungkutin. Kanyang sinabi sa sarili, upang huwag akong malungkot, kailangang magkatao ang daigdig. Gagawa ako ng tao. Pagkasabi nito, siya'y naghanda ng malaking hulno. Dito niya lulutuin ang gagawing tao. Siya'y kumipil ng 2 dakot na lupa, katulad ng pulamisa upang ginagamit sa paggawa ng palayok. Ang kipol na lupa ay dinawang hugis tao. Pagkat ang nais niyang lumabas na tao ay kayumanggi, hinaluan niya ng atsuwiti ang putik saka ito inilagay sa hulno. Matamang tinanuran ng amang Diyos ang pagluluto ngunit sa kitapusay nakita niyang ang lumabas na lalaki at babae ay mapula. Tila lamabis ang inihalo kong atsuwiti, ang bulong niya. Ngunit sayang naman kung itatapon ko sila. Kinamahan ng buhay ang 2 kalulutong hugis tao kaya ang mga ito ay naging kauna-unahang mag-asawang Indian sa daigdig. Sila'y inilagay sa 10. Ang ibig ko'y kulay kayumanggi. Iyan ang aking gagawin, sabi ng amang Diyos. Pagkasabi nito'y muli na namang kumipil ng 2 dakot na putik. Ngayon ang isinama niya'y katas ng luya. Nang mahugisan, inilagay ang mga ito sa hulno. Sila'y hinanahan ng buhay. Ang lumabas ay mag-asawang kulay dilaw. Nang hinayang siyang itapon ng mga ito kaya sila'y inilagay sa 10. Ang mag-asawang iyan ang pinanggalingan ng mga Inchik at Hapones. Hindi nagaubay ang Pong Diyos hanggat hindi siya makalikha ng taong kulay kayumanggi. Marahil ako'y magtatagumpay kung hindi ko masahing may kahalong kulay. Akin na lamang pagbubutihin ang luto sa apoy ang kanyang pananatwiran. Puli na namang kumipil ng lupa, hinugisan at inilagay sa hulno. Nakita niyang wala ng apoy sa hulno. Kanyang muling nilagyan ng gatong. Napalabis ang gatong kaya naging mainit na mainit ang hulno. May paniniwala ang amang Diyos na ang pagluluto nito'y kasing tagal din ng mga nauna kaya sa paghihintay niya, lamabis ang pagkakaluto. May naamoy siyang nasusunog. Dali-daling hinango at ano ang kanyang nakita. Maitim at sunog na sunog ang mga tao-tauhang inilagay sa hulno. Pati mga buhok nila ay sunog at kulot. Nang hinayang ang poong may kapal na itapon ang kayang pinaghirapan. Ang mga ito'y hinamahan ng buhay kaya ang dalawa'y naging tao. Sila'y inilagay sa isang lunan upang doon mamuhay. Sila ang pinagmula ng mga itim, hindi nawala ng pag-asa ang poong bathala na siya'y makalikha ng taong ang kulay ay kayumanggi. Ang kulay kayumanggi ang gusto ko. Pakaiingatan ko ngayon ang pagluluto. Hindi ko pakiinitin ang hulno. Katamtaman lamang na gatong ang aking ilalagay. At sinunod na nga ang lahat ng pag-iingat. Muling kumipil ng 2 tao-tauhan, hinugisan, pinagyaman, saka inilagay sa hulno. Tila naman kakaunti ang apoy at sa takot na baka lamabis ang pagkakaluto, hinango kaagad. Sapagkat hindi pa luto kaya ang 2 tao-tauhan ay maputi. Katulad ng mga nauna, ayaw itapon ang mga ito sa panghihinayam. Matapos hinahan ng buhay, sila'y inilagay sa 10. Sila ang pinagmula ng mga Amerikano at Europeo. Puli na namang kumipil ng 2 dakot na lupa ang poong ama at nagsalita, hindi ako tutugat hanggat hindi ako nakagagawa ng taong kulay kayumanggi. Sila ang aking pinakamamahal, lalo akong magiging mainat na yon, pagsisikapan kong huwag nang maulit pa ang aking kamalian tulad ng mga nauna. Sa katapos-tapos ay ang naluto sa hulno ay mag-asawang kayumanggi. Sila'y hinamahan ng buhay at nariyan ang kinagigiliwang kulay, kayumanggi hindi sunog ni hindi hilaw sa makatuwid, katamtaman. At sapagkat pinakamamahal ng Diyos ang kulay kayumanggi, ang mag-asawa'y pinapamuhay sa isang katanji-taning pulo ng yaman at kaligayahan. Iyan ang pulo ng Pilipinas na perlas ng silangan. Sa mag-asawang ito nagmula ang lahi ng Manaraha at Lakan.